Mayong adlaw Pilipinas, for today's video guys, samanin niyo ako sa aking paglalakad mula Julio Vargas hanggang Ortigas EDSA. Galing pala ako dito guys sa trabaho at 4 a.m. ang time na yan at ito yung exercise ko tuwing uwi ako galing sa trabaho. Makatipid na at bawas cholesterol pa. Char-char lang guys. Gusto ko lang guys i-share ang magpakailan man kong experience. Char lang guys. So, wala dahil ko ka eskwela guys o college kay dili guys. Ako ginikanan pa eskwela sa ato nga time kay na ako do kay igsuon na nag-eskwela o college. So, farmers na akong mga ginikanan guys kaya dili good pwede na tuluang magka-eskwela. So, ayun nga guys, hangyo ko sa akong mga ginikanan nga manik ko sa Manila para magpa-maid. 2 linggo pa lang ko guys diri sa Manila, namatay ako tatay. Nakakasad no, pero dito ra gyud siguro ang iya kinabuhi, wag gyud mahimo guys pag ang Diyos na yung kukuha ng natin yung ng life natin guys. Mao to yung uli kong probinsya kay lubong ako tatay nya ning balik ko dayon sa Manila. Pila ko pud ko katoy guys nga nagpa-maid ko dito sa Manila. Blissful ko kay ang akong mga naging amo maayo kay sa kuha basta ipakita lang yun nimo imong best, masipag pud ka, importante dili ka manghilabot or mangialam, lalo na yung mga amo na saan lang ilalagay yung mga pera ba, wag talagang mangialam or ayaw jud hilabti guys, maayo man ang makatanggap tayo ng pera na pinaghirapan kaysa nakaw na walang kwenta, di ba? Kunya nakapag-asawa pala ako guys, tapos nagkaroon ako kami ng 3 anak. So, walang hirap ng buhay guys. Andiyan na yung pagkasyahin mo ang 300 pesos sa ulam, bigas at diaper ng bata sa isang araw. Dumating din ang time guys na wala kaming pangrenta, nakitira kami at mabuti na lang at may mag-asawang mabuti ang puso, nagpatira sa amin, libre ilaw, bahay, pero nag-volunteer kami guys na kami na lang magbayad sa tubig. Syempre, pag nakitira ka guys, kailangan makisama, maglinis, at tulong-tulong sa gawaing bahay. At alas 4 pa lang guys, gising ako para mag-prepare ng baon ng mga bata, sabayan ng linis sa bakuran dahil medyo malaki-laki rin yung bahay na tinitirhan namin guys. Then, bandang alas 6 guys, ihatid ko na yung mga bata sa school, 2 kong anak. Same schedule sila pang umaga. Then pagbalik ko galing sa school, pagdating ko sa bahay, tulong naman ako maglinis sa loob ng bahay. Then pagkatapos maglaba. Yun ang daily routine ko guys, nung nakitira pa kami. Pero blessed ako guys dahil hindi ko man mabilan ng mga material na bagay mga anak ko or mga pangailangan ng mga anak ko, pero yung mag-asawa guys, sila or landlord namin guys, sila talaga ang bumibili ng bagong laruan, pinapasya nila sa labas yung mga bata, pinapakain sa Jollibee, pinapalaro sa mall, at tuwing may birthday sila guys, lagi silang may cake talaga. Kung hindi red ribbon guys, talagang Goldilocks talaga yun guys. Tapos pag umalis sila guys, may lagi silang pasalubong sa mag-asawa guys. Parang pamilya ang turing talaga nila sa amin guys, hindi iba sa kanila. At ito nga na nga guys, gusto ko baguhin yung lifestyle ko. Nag-apply ako sa call center. Wala kong mudawat kay kanilaging hirap ta sa English niya, matigas ko ng dila na ako, pero wala yun ko magpatinag guys. Trying hard good sa Inday, biroin mo nag-apply ko ng year 2017, natanggap ko guys year 2019. Ganyan kahirap guys kasi practice makes you perfect. Ika nga. Dahil pangarap ko talaga magtrabaho guys sa office. Bisan wala ako katapos sa pag-eskwela. Salamat pala sa mga naging supervisor ko or sa unang company na tinanggap ako na wala talaga akong skills. Wala akong alam sa computer. I mean, dili ko balo mag-drag o file. Dili ko kay balo mag-save ng files. Even basta bisag unsa pa rin sa computer guys. Ang alam ko lang talaga guys mag-type. Ang alam ko lang dyan basta mag-type project kong words guys, yun talagang alam ko. Pasalamat yun ko guys sa naging supervisor ko na late na mo uli para lang turuan ako. Then may katrabaho din ako, naging kaibigan ko, tinuturuan din ako paano mag-multitasking sa ako trabaho. Ika nga, never give up on something you really want because it's difficult to wait but it's more difficult to regret. Ika nga guys.
At ang pinakahintay ko guys na makalipat kami ng bahay dahil kaya na namin mag-rent. Bumibisita pa rin naman kami sa mga kasawang tinuring kaming pamilya. Paminsan-minsan tinatawag pa nga din nila ako para magpalinis ng bahay. Sa ngayon hindi man marangya yung buhay namin, basta matutong makontento kung anong meron kahit paano. Napaipasyal na rin namin yung mga bata sa mall or sa saan kainan. Napakain din namin mga bata sa labas. Masaya na ako doon. Malapit na pala ako sa EDSA guys. Maraming salamat sa pakikinig at mag-ingat lagi. Bye!